Ate, ano yun? Bakit nandito siya sa bahay? Nahanap niya tayo. Ate, hindi ko naiintindihan. Si Mama, katulad niya na si Mama. Matagal-tagal na rin yata at sa totoo lang, hindi ko alam kung paano natago sa atin ni Mama pero magkakatulad na sila. Anong magkakatulad? Aswang na si Mama. Aswang na si Mama tuwan kumakain na siya ng tao. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan natin tumakas dito bago magdilim. Kailangan natin humingi ng tulong. Pero paano natin yung gagawin, ate? May harang yung mga bintana natin tapos nasa baba sila. Hindi tayo basta-basta makakalabas. Magpapakabait tayo. Oh, paano yun? Gagawin natin ang gusto nila. Pag pinakain nila tayo ng karne ng tao, kumain tayo. Ang pamilya ay higit pa sa ugnayan o relasyon sa dugo, kundi kung sino ang itinuturing nating ligtas na kanlungan ng ating puso. Pero paano kung yung pamilya na itinuturing mo ay siya pa palang magdadala ng kapahamakan sa'yo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Blood is thicker than water. Ibig daw sabihin nun, mas matibay ang ugnayan ng isang pamilya, magkakadugo, kesa sa kahit na anong relasyon sa mundong ito. Pero paano kung malaman mo na may kasuklam-suklam na lihim pala ang kapamilya mo? Pagtatakpan mo ba sila? May talab pa rin kaya ang kasabihang blood is thicker than water? Lalo na kung ang lihim ng kapamilya mong yun ang wawasak sa inyo. Magandang araw po, Miss Anne. Ako po si Yumi na ang pamilya'y may tinagot sinunog na lihim noong dekada 90. Ate, ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Nagugutom na ako. Kagabi pa tayo walang kain eh. Eton, wala pa rin si Papa. Ano na lang, uminom ka na lang ulit kaya ng mainit na tubig para mainitan ng tiyan mo. Kain ang gusto ko, ate. Oo, alam ko. Ako rin naman eh. Gusto ko nang kumain. Nagugutom na rin ako. Pero anong gagawin natin? Wala si Papa. Wala rin siyang iniwan na pera sa akin. Hindi ba tayo pwedeng mangutang sa tindahan ni Ate Nelia? Tapos pagdating ni Papa tsaka babayaran? Kahit isang noodles lang, ate. O di kaya biskwit. Hindi ko kasi alam kung nabayaran na ni Papa yung dating lista dun eh. Kung hindi pa, hindi tayo papayagan na kumuha. Ate, gutom na ako eh. Gutom na talaga. Subukan mo lang. Subukan natin. Baka naman maawa sa atin si Ate Nelia. Baka pakunin niya tayo kahit isang noodles lang. Tumango ako sa 6 na taong gulang at mas nakababata kong kapatid. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Tulad niya, bata lang din dapat ako. Pero dahil nasa ibang bansa ang mama namin at hindi kami pinalad sa papa, ako ang tumatayong magulang ni Tonton sa mura kong edad. Bago namin tuluyang marating ang tapat ng maliit na tindahan ni Aling Nelia, nakita niya na kami. Dinuro niya kami ng walis tingting. Sa isang iglap, nasa harap na namin siya't hawak na ang braso ko. Ang tatay niyong magaling, nasa na? Hindi po namin alam. Hinihintay din namin siya, pero... Ay naku, Yumi! Ako ngayon, huwag mo akong pinaglololoko ha. Nasa bahay niyong tatay niyo eh. Tinatago niyo lang sa akin para hindi ko masingil. Ikaw ha, ang bata-bata mo pa nagsisinungaling ka na rin. Anak ka nga talaga ng papa mo. Pareho kayong manloloko. Aray po! Ate Nelia! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasa ng papa mo. Hindi sinungaling ang ate ko! Nagsasabi siya ng totoo! Wala nga si Papa sa bahay po eh! Bitiwan mo ng ate ko! Nasasaktan mo na siya!
Sa gulat ni Ate Nelia nang kagati ni Tonton ng kamay niya'y nasampal niya ito. Agad kong dinaluhan ang kapatid ko. Nang makita kong dumudugong sugat sa gilid ng labi niya, nakaramdam ako ng kakaibang galit sa kauna-unahang pagkakataon. Naitulak ko ang matanda. Apat, kayo pa ang may ganang manlaban? Kayo na nga ang may atraso sa akin? Kayo pa ang mananakit? Gusto niyo bang tumawag ako ng pulis? Na, ibako ko kayo sa pulis, ha? Sige po, tumawag ka ng pulis para masumbong din namin kayo. Para masabi namin na kayong nauna na sinaktan niyo kami ng kapatid ko. Kung hindi po kayo binabayaran ni Papa, pasensya na po. Pero hindi kami sinungaling. Hindi kami manloloko. Nagugutom lang po kami. Lalapit lang sana kami. At saka magbabaka sakali na baka po maawa kayo sa amin. Kasi gutom na po kami. Hayaan niyo po. Pagdating ni Papa, ipapaalala ko sa kanya yung tungkol sa utang namin. Tonton, tara na. Umuwi na tayo. Paano yung noodles, ate? Wala na. Di niyo na tayo bibigyan. Hindi ko sinagot ang kapatid ko. Bukod kay Papa na hindi naman sumasakay ng tricycle ay wala kaming ibang hinihintay. Kaya nang marinig namin ang pagtigil ng tricycle at pagbaba ng kung sino, hindi na namin yon nilingon hanggang sa marinig ko ang boses ni Mama. Yumi? Tonton? Mga anak ko, ano ginagawa niyo dito? Paano niyo nalaman na darating ako? Ate, si Mama! Ate, si Mama! Hindi yan si Mama. Nasa ibang bansa si Mama. Matagal pang uwi niya. Kawa-kawa lang ng isip natin ang boses ni Mama kasi nalipasan na tayo ng gutom. Tonton, tara na. Maghanap na tayo ng kung ano makakain natin. Muling tinawag ng pamilyar na malambing na boses ang pangalan namin. Sa pagkakataong yon, nilingon ko na ang pinagmumulan ng boses. Nang makita ko si Mama na nakabuka ang braso at pinapalapit kami sa kanya, gumaan ang dibdib ko. Nandito na siya. May mag-aalaga na sa amin. Hindi na kami magugutom. Ate, si Mama nga. Si Mama natin siya, di ba? Puntahan na natin si Mama. Binitiwan ko ang kamay ni Tonton. Agad siyang tumakbo kay Mama. Mahigpit at pikit mata niyang niyakap si Mama. Paglipas ng ilang segundo, nagmulat ng mata si Mama. Inaya niya ako na yakapin na rin siya. Namalayan ko na lang na hawak na ako ni Mama sa bisig niya at may paulit-ulit ng binubulong si Tonton. Gutom? Hindi pa ba kayo nag-aagahan? Punan nga po, wala pa. Agaan pa kaya? Tonton! Bakit ate? Totoo naman ah. Di pa nga tayo nag-aapunan eh. Huling kain natin, kahapon pa ng tanghali. Tapos nag-share lang tayo sa isang supot ng pansit. Yun lang? Bakit yun lang? Nasaan bang papa niyo? Hindi ba kayo inaasikaso ng papa ninyo? Ba't kayo nagugutuman eh? Hindi naman ako nagkukulang ng pagpapadala sa inyo. Wala nga akong naipon kasi lahat ng sahod ko binibigay ko sa papa ninyo. Tumingin sa akin si Mama. Naghahanap siya ng sagot pero ayoko na sa bibig kong manggaling yon. Naaawa ako kay Mama. Hanggat maaari, ayoko sana na malaman niya na walang kinapuntahan ang ilang buwan niyang paghihirap sa ibang bansa. Ate Nelia, alam niyo ho ba kung nasan si Raul? Kung alam ko kung nasa ng asawa mo, di sana hindi ko mabubuntog sa mga anak mong ilis ko. Oo nga pala, Mama. Sinampal ako ng babae niyan. Tapos si ate, pinilipit niya yung braso. Tonton! Ate, totoo naman na ginawa niya yun sa atin eh. Sinaktan niyo po ba ang mga bata? Ate Nelia naman. Anong hindi sila malilintikan tinatago nila sa akin ng tatay nilang ayaw magbayad ng utang? Utang? Anong utang? Si Raul ho? May utang sa inyo? 4,000. 500 ang total sa tindahan ko at may kulang-kulang na 4,000 cash. Sabi ng magaling mong asawa, babayaran niya ako pag padala mo. Total, nandito ka na. Bayaran mo na ako. Sandali lang. Wala akong alam na may ganitong utang si Raul. Wala siyang nabanggit. Tsaka, paano siya magkakautang eh? Ang laki-laki ng padala ko sa kanya tuwing katapusan. Ay, malay ko. Ako bang asawa mo? Basta, bayaran mo muna ako. Saka mo hanapin kung nasa ang saya nagtatagong magaling mong asawa.
Mama, bayaran mo na lang siya. Marami ka namang pera, di ba po? Nung umalis ka, sabi mo pagbalik mo madami ka ng pera nun. Bumalik na po kayo. Kaya ibig sabihin, marami na ikaw pera, di ba Mama? Nakita ko ang pagdadalawang isip sa mata ni Mama. Pigil hiningang binuksan niya ang bag niya. Kinuha niya ang wallet sabay labas ng halagang hinihingi sa kanya ni Ate Nelia. Pagkatapos kaming iwan ni Ate Nelia, giniya na kami ni Mama pauwi sa bahay. Narinig ko na naman ang pagbuntong hininga ni Mama nang makita niya ang kubo namin. Nagulat siya na kung ano ang iniwan niyang bahay, ganoon pa rin yung nadatnan. Hahanapin niyo po si Papa? Hindi, mamamalengke ako para makakain na kayo ni Tonton. Pero Mama, di ko na po kayang maghintay. Gutom na po talaga ako. May chocolate ka po bang pasalubong sa amin? Kahit yun na lang muna. Okay na po ako doon. Mabubusog na ako doon kahit konti. 2 supot ng chocolate ang nakuha namin sa maleta ni Mama. Iba't ibang klase yon, lahat masasarap. Habang tinitikman namin lahat, pakiramdam namin ni Tonton, kami ng pinakaswerteng bata sa buong mundo. Naging abala kami sa pagkukumpara ng lasa ng tsokolate na tinitikman namin. Hindi namin namalayan na matagal-tagal na palang wala si Mama. Habang umiinom kami ng tubig, pamatid sa umay gawa ng chocolates, narinig namin ang galit na sigaw ni Mama. Ang kapal ng mukha mo! Ginamit mo na nga sa pagbibisyo ang bawat sentimong pinapadala ko. Pinababayaan mo pang mga anak natin. Nangako ka sa akin, Raul. Ang sabi mo, aalagaan mo si Naomi. Sabi mo, hindi mapupunta sa walang paghihirap ko sa ibang bansa. Pero anong ginawa mo, ha? Maski yung sirang lababo na sira na nung umalis ako hanggang ngayon, sira pa rin. At yung mga bata, hindi mo ba nakikita kung gaano sila kapayat? Halos butot balat na sila, Raul. Alam mo ba kung ano sinabi sa akin ni Tonton pagdating ko? Nagugutom na raw sila. Kahapon pa raw ang huling kain nila. di pakainin mo na. Kung yung tinatalak mo sa akin, ikinilos mo na sana sa kusina. Kanina pa sana nakalutot, kanina pa sana nakakain ng mga bata. Walang iya ka talaga, ano? Napakawalang iya mo. Wala kang kwenta. Lumayas ka. Hindi na kita kailangan. Hindi ka na namin kailangan ng mga bata. Lumayas ka. Layas! Layas? Oy Rowena, nakapangibang bansa ka lang, akala mo kung sino ka na. Para sabihin ko sa'yo, hindi mo kaya nang wala ako. Tsaka, hindi ba't kasalanan mo rin to? Ayaw ko naman talaga na umalis ka, na maiwan kami ng mga bata. Pero nagpumilit ka. Ngayong nagkanda-leche-leche na tong pamilya natin, sa akin mo isisisi ang lahat. Dinampot ni Mama ang suot niyang tsinelas. Binato niya yon kay Papa. Sinubukan yung ilaga ni Papa pero natamaan pa rin siya. Nang hindi pa umalis si Papa, pinambato ni Mama ang isa pang tsinelas. Sa galit niya, nakadampot na siya ng batot. Pinagbabato niya yon kay Papa hanggang sa kumaripas na ito ng takbo. Imbis na ipaliwanag sa amin ni Tonton ang nangyari, hinalikan na lang kami ni Mama sa ulo at pinapasok na sa loob. Habang nagluluto si Mama, naririnig ko siyang umiiyak. Pasikreto ko lang siyang pinanood. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang pwede kong sabihin o gawin para mapatigil siya sa pag-iyak. Paghain ni Mama ng paborito naming bulalo, agad na humigop si Tonton ng sabaw. Tapos tumigil siya at tumingin kay Mama. Hindi na po ba babalik si Papa? Tayo-tayo na lang ni na ate. Sana po tayo-tayo na lang. Ayoko sa kanya, Mama. Takot ako sa kanya. Pinapalo niya kami. Kahit wala naman kaming ginagawa. Palagi? Opo, basta pag nandito siya, pinapalo niya kami. Tapos sinisigawan niya kami. Ayaw niya maingay kami ni ate. Ayaw niya nagtatawanan kami ni ate. Parang ayaw niya na rin po kaming humingay. Tonton? Ate, totoo naman eh. Sabi mo pagod lang si Papa sa sakahan kaya siya ganun. Pero bakit si Mang Bernie kinabalong? Hindi naman. Di lang tayo mahal ni Papa eh, kaya niya tayo pinapalo. Biglang tumayo si Mama. Sa pag-aakala ni Tonton na nagalit si Mama dahil sa kadaldalan niya, tinikom niya ang bibig at hindi na ito tiningnan pa. Huwag kayo mag-alala. Tayo na lang. Tayong tatlo na lang. Ako nang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Promise ni Mama, hindi na kayo magugutom ulit. Hindi na rin kayo masasaktan ng kahit na sino. Ako nang bahala sa inyo. Lumapit ako sa kanila at yumakap.
Gaya ni Mama, nanalangin ako na sana umayos na ang lahat. Pero parang sinusundan yata talaga kami ng malas o di kaya'y sinusubok kung hanggang saan pa ang kaya namin. Para kay Mama, musmus pa rin ako. Kaya ni minsan, hindi niya sinabi na may malaki kaming problema. Umaakto siya at nagpapanggap na ayos lang ang lahat, na kaya niya pa kaming itaguyod. Pero alam ko na hindi. Ate! O ano, nagugutom ka na naman? Ha! Ang galing mo naman! Paano mo nalaman? Manghuhula ka ba? Huy! Mamaya marinig ka ng mga uto-uto nating kapitbahay, maniwala pa sila sa'yo. Dinukot ko sa bulsa ng palda ko ang natitira kong piso. Binigay ko yon kay Tonton para ibili ng pagkain niya sa tindahan. Hanggang ngayon, ayaw niya pa rin kay Ate Nelia. Pero ang tindahan ni Ate Nelia ang pinakamalapit sa amin kaya napilitan akong samahan siya. Ate, kay Mama to, di ba? Kariton to ni Mama. Kung nandito yung kariton ni Mama, nasan si Mama? Ah, ate, ayun si Mama. Nasa may poso siya. Si Ate Nelia ba yun? Ba't kasama niyo si Ate Nelia? May pagkatsismoso kasi si Tonton. Bago ko siya mapagbawalan na lumapit para makinig sa kung anong pinag-uusapan ni Mama at Ate Nelia, nakapuslit na siya palapit. Ate, magtago ka. Dito sa likod ko, sa may puno. Ton, baka mapagalitan tayo. Eh di ba sabi mo, parang may problema si Mama? Pero ayaw niya magsabi sa atin. Pag narinig natin kung anong problema ni Mama, matutulungan na natin siya. Ay, basta Rowena, pag-isipan mo lang mabuti ang alok ni Bibeng. Kapag napunta sa kanyang mga bata, hindi na sila mahihirapan at hindi ka na rin mahihirapan. Tapos, magagamit mo pang pera para maayos ang buhay mo, para makapagsimula ka ng magandang buhay. Hindi rin kaya basta-basta ang 20,000. Hindi mo yung kikitain sa pagbubuti lang. Pero ate... Pag-isipan mo, sa Maynila, makakapag-aral sa magandang school ang mga bata. Sakripisyo mo na lang ang damdamin mo kung ang kapalit naman magandang buhay para dun sa dalawa. Sige. Hanggang sa Sabado na lang maghihintay si Bibing sa desisyon mo. Hinawakan ko si Tonton at inalalayang yumuko para hindi kami makita ni Mama. Nanatili kami sa ganoong pwesto hanggang sa makaalis na si Mama. Pagbitiw ko sa kapatid ko, agad siyang humarap sa akin. Ate, ano ibig sabihin nun? Anong sinasabi ni Ate Nelia? Sino yung Aling Bibing? Ano ipapadala sa Manila? Tayo ba yun? Ipapadala tayo ni Mama sa Manila? Bakit? Kanino niya tayo ipapadala? Tapos meron pang sinasabi na may makukuha daw si Mama na pera. Pinibenta ba tayo ni Mama, ate? Ayaw na rin sa atin ni Mama? Ate, ayoko malayo sa'yo, sa inyo ni Mama. Kusapin natin si Mama, sabihin natin huwag siya pumayag. Hindi. Oo, hindi. Narinig mo naman, di ba? Si Ate Nelia lang ang parang nagpupumilit, pero si Mama walang sagot. Hindi tayo ibebenta ni Mama. Mahal tayo nun eh. Mahal niya tayo. Tonton, saglit! Saan ka pupunta? Mas maliksi si Tonton kesa sa akin. Sanay rin siya sa takbuhan. Kakamadali, nadapa pa ako, kaya lalo ko siyang hindi nahabol. Pagdating ko sa bahay namin, umiiyak na si Tonton kay Mama. Si Mama naman, gulat nang nakatingin sa kanya. Kasi po ba matakaw ako? Tsaka laging gutom. Kaya ayaw niyo na sa amin? Hindi ko na po sasabihin na gutom ako. Magtitipid na rin ako ng kain, Mama. Huwag niyo lang po kaming ibenta doon sa Aling Bibing. Mas tutulong pa po kami. Mas magsisipag pa kami ni Mama na magugas ng mga bote. Di ba, ate? Narinig niyo? Niyakap kami ni Mama. Salitan niya kaming hinalikan ni Tonton, saka umiling habang pinupunasan ng luha sa pisngi namin. Hindi, mga anak hindi. Oo, may ganung alok sa akin, pero wala akong balak na tanggapin yon. Hindi ko kayo pagpapalit sa pera, mga anak ko kayo eh. Mahal na mahal ko kayo. Talaga po, Mama? Talaga. Oo, mahirap ang buhay. Matumal ang pagbobote natin. Pero ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na ipamigay kayo. Hindi talaga. Kahit na kailan, hindi. Nabunutan kami ni Tonton ng tinik sa dibdib.
Hindi na ulit kinausap ni Mama si Ate Nelia kaya lalo pa kaming napalagay na hindi niya talaga kaming ibebenta. Pero may kung anong bigat at hirap talaga ang taong yon. Kahit anong sipag at pagsusumikap namin laging kapos. Naghihikahos pa rin kami at walang makain. Punong-puno ng bote yung kariton ni Mama, di ba ate? Tapos ang linis-linis din nun. Tingin mo, magkano kaya nabenta ni Mama lahat? Nakamagkano kaya siya? Mga 50, 70, 100? Sabi ni Mama, di ba pag naka 100 siya ng pinagbentahan, bibilang niya tayo isaw tsaka dugo? Nandiyan na si Mama! Ton, huwag mo tatanong kay Mama kung nakamagkano ba siya. Tahimik ka lang. Huwag ka ning magtatanong kung may pasalubong ba siya. Kung meron, swerte natin. Pero kung wala, ayos lang din naman, diba? Abot nga ang ngiti ni Mama nang salubungin namin siya. Simula nang dumating siya mula sa ibang bansa, ilang buwan nang nakakaraan, parang ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganoon. Gawa ng liwanag sa mukha niya, akala ko jumakpat na kami, na malaki ang nakuha niya sa pagbobote. Pero iba pala ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang ngiti sa labi niya. Ilang shorts at damit ang dinala mo para sa inyo ni Tonton? 3 pong shorts kay Tonton, 4 na t-shirt, 5 brief. Sa akin po 2 shorts, 3 t-shirt, tsaka 1 bestida. Dinoble check ni Mama ang mga inimpake ko. Dinagdagan niya ang shorts at t-shirts namin. Sa kanya nilagay ang damit niya. Pagsarado niya ng backpack, sa kanya napansin ang tingin ko sa kanya. Bakit? Ma, di ba po isasama niyo kami dun sa pista? Kasi wala kang mapag-iiwanan sa amin habang nagluluto ka? Oo, tsaka para na rin ma-experience niyo yung pista. Maganda, tsaka masaya daw yung pista na yun eh. Bukod sa makakapasyal tayo sa ibang lugar at makakain ng masarap, malaki din ang upa sa akin para sa ilang araw kong pagluluto doon. Kasama niyo pa rin naman kaming pag-uwi, di ba, Mama? Ano ibig mo sabihin? Hindi niyo naman po kami iiwan ni Tonton doon, di ba po? Hindi po kami magigising isang araw na wala na kayo doon. Umiling si Mama. Hinaplos niya ang pisngi ko na para bang tinutuyo na niya ang luha kong hindi pa naman pumapatak. Hindi. Pangako ko sa iyo at sa Diyos na hindi ko kayo iiwan doon. Sama-sama tayong 3. Kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na makuha kayo sa akin ng kahit na sino. Naniniwala ka ba sa akin, Yumi? Kaya mo pa bang maniwala kay Mama, ha, nak? Tumango ako kay Mama. Yumakap siya sa akin. Namalayan ko na lang na parang kabuting sumulpot si Tonton at yumakap din sa amin. Isang oras ang layo ng lugar namin sa Sulu kung saan idaraos ang kaisa-isang pista na meron sa islang yon. Ang sabi ni Mama, sabay raw ng Bangsang Sug Day ng mga Muslim doon ang pista na pupuntahan namin. Pero ibang pista yung sineselebrate ng baryong yon. Di kasi tulad ng majority ng mga taga-Sulu, hindi raw Muslim ang relihiyon ng mga taong nasa baryo na yon. Nagtanong pa ako kay Mama kung tulad ba namin ang mga tao sa baryong yon na Catholic, pero hindi daw. Sabi ni Mama, hindi raw siya pamilyar sa relihiyon ng mga taong yon. Ang sure niya lang, parang mga anito raw ang sinasamba nila. Bukod sa aligaga si Mama, kakabantay sa amin ni Tonton para hindi kami magkahiwa-hiwalay, si Mama rin ang may hawak ng mga gamit namin. Tinanong ko sa kanya kung ano ba ang anito. Hindi ko alam kung hindi niya lang ako narinig o sadyang napagod na siyang magpaliwanag sa akin kasi akala niya hindi ko naman maiintindihan kahit ipaliwanag pa niya. Mama, malayo pa ba tayo? Saan po ba talaga tayo pupunta? Anong pangalan ng lugar? Oo nga, Mama. Ilang oras nung hinihila ng kalabaw tong sinasakyan natin eh. Mamaya magdabog na siya. Anong mamaya? Ate, parang nagdadabog na siya sa pagod. Kanina pa siya buntong hininga. Ay. Kayong dalawa talaga, puro kayo kalokohan. Huwag kayong mag-alala, okay na okay pa to. Kahit hanggang bukas nga tayo hilahin ito, kayang-kaya niya eh. Alam niyo ba na ang kalabaw lang ang bukod tanging hayop na hindi napapagod?
Ganon sila kalakas. Hindi nga, totoo po. Oo, basta painumin sila at pakainin. Kayang-kaya nilang magtrabaho ng maghapon. Bukas, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas tong si Itim. Mama, pwede po. Di ba mabibisi ka naman sa may kusina kasi maghahanda ka na ng mga iluluto nyo para sa handaan sa bahay ni Kapitan. Pasamahin nyo na lang kami kay Mang Lito sa bukid. Magbubukid kayo bukas, di ba, Mang Lito? Pwede kaming sumama? Payag ka po ba? Ay suston, para namang bago sa'yo na makakita ng taong nagsasaka. Mama, hindi naman si Mang Litong papanoorin namin na magsaki, kundi si Itim. Gusto po namin makita kung talaga bang si Itim ang pinakamasipag sa lahat. Lito, ayos lang ba sa'yo? Oo naman, walang kaso sa akin. Basta ba hindi maglilikot at magkukulit ang dalawang to, walang magiging problema. Hindi po, hindi talaga. Ako bahala kay Tonton, ma. Sisiguraduhin ko po na hindi siya masyadong mangingialam dun. Sige na nga, pag hindi naman ako pumayag, sigurado akong tatakasan nyo lang ako eh. Kaya kesa mabaliw ako sa pag-aalala sa inyo, papayagan ko na lang kayo. Salamat, Mama! Mababait naman pala ang anak mo, Rowena eh. Pag nagustuhan ni Kapitan ng mga luto mo, baka kunin ka niyang cook sa restaurant niya sa bayan. Pag nagkataon, di dito na kayo ng mga bata. Sana makuha, pero ewan ko pa rin. Mahirap magdesisyon lalo na't wala naman kaming matutuluyan dito. Problema ba yun? Di sa akin kayo. Malaki-laki naman ang kubo ko. Ako lang naman nakatira ron. Pwedeng-pwede kayo sa akin. Napatingin ako kay Mama. Bagaman agad niyang naitago, nahuli ko pa rin ang kakaibang kurba sa labi niya. Kasamahan niya raw sa dating amo niya sa ibang bansa si Mang Lito. Katulong siya at si Mang Lito, driver. Dalawa lang daw silang Pilipino sa bahay na yon kaya naging malapit sila. Nauna lang si Mamang umuwi ng 1 buwan pero sumunod din agad si Mang Lito. Hindi na raw niya natagalan ang amo nila. Yun ang narinig ko sa pag-uusap nila kanina. Disenteng babae si Mama. Hindi tulad ni Papa na mabilis na natutukso ng iba. Si Mama ni minsan hindi tumingin sa ibang lalaki pero napapansin ko sa tinginan nila ni Mang Lito na merong kakaiba. Parang may gusto sila sa isa't isa. Pagdating namin sa bahay ng Kapitan na paglulutuan ni Mama para sa pista, pinapasok na kami sa loob matapos siyang ipakilala ni Mang Lito sa mag-asawang magiging amo niya sa loob ng ilang araw. Mabait ang mag-asawang yon. Pinakain nila kami ng adobo na ang karne may kakaibang lambot at linamnam. Nung lumalim ang gabi, nagpaalam si Mang Lito na uuwi na siya. Malayo raw kasi ang bahay niya sa bahay ni na Kapitan. Saan ka pupunta? Tapos ka na ba kumain? May pagkain pa sa plato mo ah. Ayaw mo na? Gusto mo ako na umubos? Gusto ko pa eh. Kaso nahihiya ako sumandok. Mamaya mapansin agad ni na Kapitan na masiba ako. Sinalin ko sa plato ni Tonton ang natitira kong pagkain. Pagkatapos niyang magpasalamat sa akin, nawalan na rin siya ng pake kahit naiwan ko pa siya sa hapag. Madilim sa parte ng bakuran kung nasaan si Mama at Mang Lito, pero hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Humalik si Mang Lito kay Mama. Mabilis lang, pero halik pa rin yun. Umalis na rin si Mang Lito pagkatapos. Parehas kaming nagulat ni Mama nang makita namin ang isa't isa. Tatakbo na sana ako sa hapag kung saan ko iniwan si Tonton pero naabutan ako ni Mama. Yumi, yung nakita mo, alam kong close kayo ng kapatid mo at lahat sinasabi niyo sa isa't isa pero pwede bang huwag mong sasabihin kay Tonton yon? Nobyo niyo po ba si Mang Lito, Ma? Nobyo niyo siya at hindi kaibigan lang? Si Papa po may mga babae. Kayo rin po ba parang siya? May iba? Nagloko din po kayo? Yumi, hindi. Hindi ako nagloko tulad ng papa mo. Malapit na talaga kami ni Lito nung nasa ibang bansa pa lang kami pero wala kaming ginawang hindi dapat. Anak, ngayon lang to. Ngayon lang na may ganito sa pagitan namin. Mahal niyo po siya? Mahal niya raw ako. Nangako siya na mamahalin niya rin kayo na parang tunay niyang mga anak. Tutulungan niya akong mapalaki kayo, Yumi. Di,
Hindi na nga po tayo babalik sa atin? Pagkatapos ng trabaho niyo dito, kay Mang Lito na tayo? Anak, alam mo naman na ilang buwan ko ring sinubukan na itaguyod kayo ng kapatid mo na ako lang, 'di ba? Pero mahirap talaga ang buhay. Wala akong katuwang. Wala akong mapasukang maayos sa trabaho. Kailangan ko siya. Kailangan natin siya. Naintindihan mo pa? Anak, mangako ka na wala ka munang sasabihin kay Tonton. Yumi, please. Hayaan mo na si Mama ang magtapat nito kay Tonton. Tumango ako kay Mama. Kahit na hindi ako pumayag sa magiging relasyon nila ni Mang Lito. Kahit na gusto ko na kami na lang tatlo, alam ko na wala naman akong mapapala. Gusto pa rin ni Mama ang masusunod. Kasi siya ang mas nakatatanda. Pagbalik namin sa hapag, saktong katatapos lang ni Tonto na kumain. Nasa kwarto na sina Kapitan at ang asawa niya. Habang hindi pa sila lumalabas para ipaalam sa amin ang mga pwede at hindi namin pwedeng galawin, nilagay na ni Mama sa lababo ang mga pinagkainan namin. Si Mama ang naghugas ng mga plato. Nasa likod niya lang kami, pero ang mata namin ni Tonton, pagala-gala. Ate, ano yun? Yung white na mahabang palisukat? Yung may nakapulupot na kadena? Ewan, ngayon lang din ako nakakita ng ganyan eh. Ma, alam niyo po kung ano yung white na yan? Yung may kadena? Iyan ba? Freezer yan ng mga karne. Yung amo ko sa ibang bansa, may ganyan din eh. Puro karne, tsaka isda ang laman. Ibig sabihin, marami ring karne at saka isda dyan, Mama. Eh di mayaman pala talaga si Kapitan tsaka yung asawa niya. No, Mama? Oo, Ton. Sabi ni Lito, sina Kapitan daw ang pinakamayaman dito. Pero Ma, bakit po nakakandadot kadena yung ref nila? Kasi may ibang tao? Kasi nandito tayo? Natatakot ba sila na baka kuhaan natin sila ng karne? O pakialaman natin ang ref nila? Hindi po ba nila alam na mabait naman tayo? Na hindi po natin ugali ng mangialam? Hindi naman siguro dahil sa atin kaya may kadena yan. Baka may ganyan lang yan para hindi pa kaialaman ng ibang mga bata. Balita ko kasi delikado raw yan eh. Sa ibang bansa, may mga balita na may mga bata raw na sa kakulitan nagtatago sa ganyan pag naglalaro tapos hindi na nakakalabas. Mahigpit na bilin sa amin ni Mama na huwag papakialaman yung ref. Yun din kasi ang naging bili ni Kapitan at ng asawa niya. 5 araw daw ang itatagal ng pista. 5 araw na magluluto si Mama para sa maraming tao. May katalasan kasi ang pandinig ko, kaya narinig ko pang sabi ng asawa ni Kapitan na siya na raw ang bahalang maglabas ng mga karneng iluluto ni Mama galing freezer para ma-defrost. Marami pa siyang bilin, pero ang pinakatumatak sa aming tatlo ay hindi na raw kami pwedeng lumabas ng kwarto namin pagsapit ng hating gabi. Binigyan na lang nila kami ng arinola para doon na magbanyo sakaling tawagin kami ng kalikasan. Yumi, anong ginagawa mo? Mama, nakalak yung pinto. Nilak po nila yung pinto sa labas. Kinulong po nila tayo. Ngumiti lang si Mama na para bang alam niya nang gagawin yon ni Kapitan. Pumasok ako sa kulambot, gumapang palapit sa kanya. Alam niyo po na ikukulong nila tayo? Tas okay lang sa inyo? Pumayag kayo, Mama. Bakit? Hindi po ba kayo natatakot? Bakit naman ako matatakot? Normal lang naman to. Normal po? Oo, anak. Sa ibang bansa, nilalak din ng amo namin ang kwarto namin kapag oras na ng tulog nila. Ibang tao pa rin naman kasi kami sa kanila eh. Ginagawa nila yon para mapalagay sila at makatulog. Baka ganun din si Kapitan. Halika na rito, matulog ka na. Bukas pagising mo, bukas na yung pinto at pwedeng-pwede na tayong lumabas. Marami pa akong gustong itanong kay Mama, pero hindi ko na yun naitanong. Pinilit niya na kasi akong matulog. Noong una, nakikipagmatigasan pa ako sa pagod at antok ko. Pero kalaunan, pumikit na rin ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming nakakatulog pero sabay-sabay kaming nagising at napabangon nang may marinig kaming ingay. Nakakapangilabot ang ingay na yon.
Bukod sa nakabibingi na parang pati sa panaginip ko'y maririnig ko pa rin yon, punong-puno rin ng sakit na para bang pinahihirapan ng kung sino ang kung anong yun. Mama, ano yun? Bakit po ganun? Anong nangyayari sa labas? Wala yun. Madaling araw na kaya nagkakatay na sila ng baboy para sa handaan. Sigurado po ba kayo na baboy lang yun? Hindi tao na kinukuha tsaka kinakain ng aswang? Aswang? Puro kakalokohan. Walang aswang, Tonton. Hindi yun totoo. Baboy lang yun. Nagsabi sa akin si Kapitan na sa madaling araw magkakatay sila ng baboy. Baka yun na yun. Sige na, matulog na ulit kayo. Wala yun, ha? Hindi yun aswang, kundi baboy lang. Pinili namin ni Tonto na maniwala sa sinabi ni Mama. Nang tumigil na ang nakakakilabot na atungal ng baboy na kinakatay ni na Kapitan, nakatulog na si Tonton. Nilingon ko si Mama. Papikit-pikit na rin siya. Pinikit ko ang mga mata ko, pero di gaya nila na muling kinain ng antok. Mas matagal bago ako nakatulog. Nang magising ako tanghali na, wala na si Tonton at Mama sa tabi ko. Bodega na inayos lang ng konti para magamit naming tulugan ang kwartong binigay sa amin. Paglabas doon, bubungad na yung dirty kitchen ni na Kapitan kung nasaan yung malapad at puting freezer. Wala naman sa plano kong busisiin pa yon, kasi nga bawal. Pero may napansin akong patak at mansa malapit doon. Namalayan ko na lang na nasa tapat na ako ng freezer, na hinahawakan ko na ang natuyong dugo sa sahig. Napatingin ulit ako sa freezer. Nang matanto ko na wala ron ang kadena at kandado, nahalina akong buksan yon. Anong ginagawa mo, Yumi? Hindi ka ba nasabihan ni Rowena na ayaw kong pinakikailaman niyo ang kahit na ano sa bahay ko? Lalong-lalo na ang freezer na to. Kapitan, ano pong nangyayari? Yumi, anong ginawa mo? Sorry po, Mama. Nang mapatingin si Mama sa freezer, gets niya na agad kung bakit nanggagalaiti si Kapitan. Yumuko siya at paulit-ulit na humingi ng pasensya kay Kapitan. Isang beses pa na ulitin ng anak mo ang pangingailam sa mga gamit dito. Sisisantihin na kita, Rowena. Opo, Kapitan. Kakausapin ko po si Yumi. Hindi na po ito mauulit. Hindi na po talaga. Yumi, mag-sorry ka. Bilis na. Sorry po, Kapitan. Hindi ko na po talaga uulitin. Huwag na po kayong magalit sa mama ko. Hindi sumagot si Kapitan. Kinuha niya sa ibabaw ng kalapit na cabinet ang kandado at kadena. Pagkatapos niya yung ilock, napansin niya ang mansa ng dugo na kumuha sa atensyon ko kanina. Tong mancha ng dugo nung inilipat yung karne ng baboy. Pasuyo na lang. Linisin mo ng mabuti bago mangamoy. Opo. Nasa labas ang kapatid mo kasama ang tito-lito mo. Puntahan mo na. Bilis na, Yumi. Paglabas ko ng kusina, nakita ko si Kapitan at ang asawa niya sa tapat ng kwarto nila. May pinagbubulungan sila. Nang dumaan ako, tumigil sila sandali. Sinundan nila ako ng tingin. Ang sama ng tingin nila. Pakiramdam ko, pag hindi pa ako nagmadali may gagawin sila sa akin kaya kumaripas na ako. Takot na takot akong napasigaw nang bumangga ako sa kung sino. Nang makita kong si Mang Lito yon, yumakap ako sa kanya. Ano? Siyempre po, hindi pa naman ako sigurado, pero yun nga. Aswang sina Kapitan, ate. Yata, yung tingin kasi nila sa akin kanina parang gusto nila akong kainin eh. Yung baboy na sinasabi ni Mama na kinakatay daw ni na Kapitan nung madaling araw. Baka hindi baboy yun eh. Mami, tao pala yun. Tas kaya nila ayaw makita ng iba yung freezer nila kasi doon nila tinatago yung karne ng tao. Eh di, aswang na rin tayo. Aswang na ako. Kumain na tayo ng adobong karne kagabi, di ba? Di mo ba naaalala? Dami-dami ko nga naubos. Pati hindi mo naubos, ako umubos. Humalakhak si Mang Lito. Hindi ka po naniniwala? Tama ang mama nyo. Ang likot-likot nga talaga ng isip nyo. Po? Yumi, Tonton, walang aswang dito. Hindi aswang sina Kapitan at mas lalong hindi tao yung kinakatay namin kaninang madaling araw. Baboy ramo yun. Nandun po kayo? Oo.
Isa ako sa mga kumatay. Ba't ganyan ka makatingin, Yumi? Hindi ka naniniwala. Huwag mong sabihin na iniisip mong baka pinagtatakpan ko sina Kapitan. Iniisip mo na tulad nila, aswang din ako. Nanlaki ang mata ni Tonton. Lumayo siya kay Mang Lito at kumapit sa akin. Gawa ng reaksyon namin ni Tonton, natawa na naman si Mang Lito. Ano bang gagawin ko para makumbinsi ko kayo na wala talagang aswang at walang taong kinakatay rito tuwing madaling araw? Alam ko na. Gusto nyo bang manood kung paano kami magkatay ng baboy? Pinagpaalam kami ni Mang Lito kay Mama. Nung una, ayaw pumayag ni Mama. Sabi niya matatakot daw kami, na hindi na raw namin makakalimutan yun pag nakita namin, pero nakumbinsi siya ni Mang Lito na titigil lang kami sa pangingialam at pagdududa namin pag nakita namin na baboy nga talaga ang nag-iingay sa madaling araw. Hindi ko alam kung paano kami pinagpaalam ni Mang Lito kina Kapitan. Basta nung madaling araw, bandang 3:00, may kumatok sa pinto. Mababaw ang tulog namin ni Tonton kaya naunahan pa namin si Mama sa pinto. Natulog na kayo? Parang hindi ah. Excited ba kayong makakita ng baboy na kinakatay? Excited nga ang dalawang yan. Ewan ko na lang talaga kung ma-excite pa sila pag nakita nila kung paano yun ginagawa. Sinuotan ni Mama ng jacket si Tonton. Inabot niya yung jacket ko kay Mang Lito kaya si Mang Lito ang nagsuot sa akin nun. Basta, pag nagbago ang isip nyo kasi hindi nyo pala kaya, sabihin nyo na lang sa akin. Ipapasok ko na ulit kayo. Opo, Ayos na ba si Ton? ayos na po. Ready na. Hawak ako ni Mang Lito sa isa niyang kamay. Si Tonton naman sa kabila. Nagkatinginan kami ni Mama. Napangiti siya nang ma-realize niyang unti-unti nang nakukuha ni Mang Lito ang loob namin. May mga bisita raw sina Kapitan na galing pa sa ibang baryo. Doon na rin daw sila sa bahay tutuloy hanggang sa dumating ang pinakaaraw ng pista. Gawa nun, dumoble ang trabaho ni na Mama. Ang sabi ni Mama, kailangan na raw nilang kumilos ng mas maaga at mas late nang matatapos sa gabi. Ano Ton? Kaya? Parang nanginginig ka. Sa takot ba yan? Hindi po ah. Sa lamig po kaya ako nanginginig. Hawakan niyo pang kamay ko. Sa lamig nga. Ikaw Yumi. Okay lang po. Nilalamig din pero kaya naman po. Lito, bilis na. Halika na. Hindi kakatayin ng baboy yung sarili niya. Oo Kapitan, sandali lang. Maupo lang kayo rito ha. Huwag kayong lalapit para kung sakaling makawala yung baboy, hindi pa rin kayo mapapano. Ayaw niyo po kaming masaktan? Bakit po? Lito, ano na? Ba't ba ang tagal-tagal? Pinanggigilan ni Mang Lito ang pisngi ni Tonton bago niya tinakbo sina Kapitan. Pinunasan ni Tonton ang pisngi niya sabay tingin sa akin. Ang bait-bait ni Mang Lito, ate. Gusto ko na sana lang papa natin. Ikaw, gusto mo rin? Kung totoong mabait siya at mahal niya si Mama at tayo, ayos lang sa akin. Magugustuhan ko rin siyang maging papa. Nang marinig ko ang nagwawalang ingay ng baboy na nilabas ni Mang Lito sa kulungan, napatakip ako ng tenga. Nakakarindi kasi yun. Matinis din ang pag-irit nun, pero parang may kakaiba. Magkalapit ang ingay ngayon sa ingay na narinig namin kagabi, pero parang mas nakakabahala ang ingay kagabi. Mas may dalang takot at kilabot. Tumayo si Tonton para mas makita niya kung ano bang ginagawa ni Mang Lito sa baboy. Napatayo din ako. Laking gulat ko nang hinampas nila ang ulo nun. Nabasag ang ulo ng baboy. Lumuwa ang mga mata nun. Yung isa nga, tumalsik pa sa kung saan. Kahit huli na napatakip ako sa mata ko. Tama si Mama, hindi nga para sa amin ang ganoong gawain. Pagpikit ko ng mata ko, paulit-ulit kong nakita kung paano nabasag ang bungo ng baboy damo. Kung paanong tumalsik ang dugo nito sa mukha ni Mang Lito at Kapitan. Ate, okay ka lang? Ate! Mang Lito si ate! Si ate po! Nanginginig po si ate! May humawak sa akin. Pagmulat ko, nagulat ako nang sumalubong sa akin ng dugo ang mukha at kamay ni Mang Lito. Lalo akong natakot. Tinulak ko siya palayo sa akin.
Tumakbo ko sa sobrang takot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang na makalayo sa kanila. Noong una, naririnig ko pang pagtawag nila sa pangalan ko. Pero sa bilis ng takbo ko, namalayan ko na lang na malayong malayo na palang narating ko. Nang wala na akong makita maliban sa mga nagtataasang puno sa gubat na tinakbuhan ko, napahinto ako. Bigla akong nahimasmasan na mag-isa na lang ako. Gustuhin ko mang bumalik, hindi ko na alam kung saan ang daan. Pag nawala ako, sabi ni Mama sa isang lugar lang ako. Huwag daw akong aalis sa isang lugar kahit na anong mangyari. Kasi mahahanap at mahahanap niya ako. Maghintay lang daw ako. Panginoon, tulungan niyo po si Mama na mahanap ako. Ayoko pong maiwan sa lugar na to ng matagal. Kinapakapa ko ang lupa malapit sa ugat ng malaking puno. Sa parang mga kurbanon ako nagtago. Pilit kong sinuksok ang sarili ko doon sa pag-asang kahit papaano mapoprotektahan ako noon mula sa kahit na ano. Ayokong makakita ng kahit na anong mas lalo kong ikakatakot. Pinikit kong matakot tinakpan ang tenga ko. Nung una, ayos naman hanggang sa makarinig ako ng malalim na paghinga. Dala ng kuryosidad na siyang parating nagpapahamak sa akin, minulat ko ang mata ko. Napasigaw ako sa takot nang makita kong isang duguang babae. Mahaba ang buhok ng babaeng yon. May malaki siyang sugat sa noo na parabang tulad ng baboy na may humampas din sa ulo niya. Lumapit siya sa akin. Umiiyak siya. Tulungan mo ko! Bata, tulungan mo ko! May umahabol sa akin! Papatayin ako ng mga umahabol sa akin! Hinawakan ako ng babae. Mainit ang kamay niya. Tulad ko, nanginginig din siya sa takot. Yumi! Yumi, nasan ka? Yumi, naririnig mo ba ako? Si Mang Lito mo to, sundan mo ang boses ko, Yumi! Ikaw si Yumi? Kilala mo sila? Opo. Sila yung... Yumi! Natanto nung babae na konti na lang mahahanap na kami ni Mang Lito. Hindi niya tinuloy ang sinasabi niya. Iika-ika na siyang tumakbo. Ilang saglit pa, nahanap na ako ni Mang Lito. Yumi! Salamat sa Diyos, nakita kita agad. Ba't ka ba tumakbo? Sinong tinitignan mo? May babae. Mang Lito, may babae. Kailangan niya raw ng tulong po. Babae? Ano itsura? Mahaba po yung buhok niya. May sugat po siya sa noo, nakabistida po siya. Hindi ko alam kung tama ba yung narinig o pinaglalaroan na ako ng tenga ko. Pero galit na nagmura si Mang Lito. Binuhat niya ako. Nakasalubong namin sina Kapitan kahit wala silang flashlight. Nakapagtatakang walang kahirap-hirap nilang nababaybay ang madilim na gubat. Sa may talon daw pumunta, sabi ni Yumi. Sundan nyo na. Mahahabol nyo pa yon. Sundan niyo na? Mang Lito, ano pong ibig niyong sabihin? Kilala niyo po ba yung babae? Kayo po ba yung humahabol sa kanya? May naramdaman akong sakit at impact sa bandang batok ko. Nang magising ako, maliwanag na sa labas. Gaya kahapon, wala na ulit si Mama at si Tonton sa tabi ko. Paglabas ng bodega, naabutan ko si Mama, Tonton at Mang Lito na nagtatawanan habang nagtutulong-tulong sa iba't ibang sangkap. Gising na si ate! Good morning, ate! Nagandang umaga rin. Ate, sayang! Di natin napanood yung pagkatay sa baboy damo. Hindi raw kasi tayo magising, sabi ni Mama eh. Ang ibing-ibing daw ng tulog natin. Anong hindi? Tonton, nagising tayo. Napanood natin. Nakita pa nga natin kung paano nila minason yung ulo ng baboy, diba? Tapos tumalsik sa mukha ni na Mang Lito yung dugo. Natakot pa nga ako eh. Sa sobrang takot ko, napatakbo pa ako sa gubat. Nakita ko yung babae. Yung babaeng duguan. Mama, may babae. Yumi, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi niyo nakita kung paano kinatay yung baboy damo kasi nga hindi kayo nagising na magkapatid. Kahit anong gising ko sa inyo, wala. Kaya, ayun, hinayaan ko na lang kayong matulog. Tingnan mo, nakapantulog ka pa rin. Kung ano ang suot ko kagabi nung matutulog kami, yun pa rin ang suot ko. Tinawanan ako ni Mama at Mang Lito.
Lumabas sila para pag-usungan ang sandamakmak na panghanda. Nang kami na lang ni Tonton sa kusina, tinanong ko siya. Wala siyang maalala. Wala raw kaming napanood. Wala raw nangyari kagabi. Kahit nalilito ako kasi sure akong may nangyari talaga, napaniwala ako ni na Mama at Mang Lito na panaginip ko lang lahat. Hindi ko napanood yung pagkatay. Hindi ako naligaw sa gubat. Walang babae. Panaginip lang ang lahat. Sa ilang araw namin sa baryong yon, may pagkakataon na naaalala ko pa rin ang nangyari na yon na panaginip ko lang daw. Pero dahil masyado na rin akong naaliw sa iba't ibang ganap para sa maliit pero magarbo nilang pista, nakalimutan ko na rin ang babaeng yon. Hanggang sa may dumating na mga pulis habang nasa kalagitnaan ng pagpapalaro sina Kapitan. Ipinagtanong nila kung meron daw bang nakakita sa babaeng nasa picture na hawak nila. Bago ko masabi na nakita ko nga ang babaeng yon sa gubat, hinawakan ni Mama ang bibig ko. Hinila niya ako papasok sa bodega. Mama, yung babaeng hinahanap nila, nakita ko siya. Siya nga yun, yung nasa gubat. Hindi ako nananaginip lang nung gabing yun. Bakit sinabi niyo pong nananaginip lang ako? Ba't si Tonton walang maalala? Yumi anak, makinig ka sa akin. Mama, yung babae, kilala niya si Mang Lito. Takot na takot siya nung nalaman niya na kilala ko rin si Mang Lito. Yumi, makinig ka sa akin. Magpanggap kang wala kang alam. Magpanggap ka na naniniwala ka pa rin na panaginip lang ang lahat. Pero Mama, hindi nga po. Hindi pa naginip ang lahat. Yumi, alam ko. Pero ang tanging paraan lang para makaalis tayo dito kung magpapanggap ka na wala kang alam, na wala tayong alam sa ginagawa nila, sa kung ano ba sila. Bakit, Mama? Ano po ba sila? Mga aswang. Lahat sila aswang. Nakita ko yung freezer nila. Tao ang laman nun. Yung babaeng sinasabi mo, wala na siya. Nailuto ko na Kinain natin siya, Ma. Hinayaan mo po kami ni Tonton na kumain ng tao. Sa pag-aakalang nagiging tulad na nila si Mama, lumayo ako kay Mama. Pero may pagmamakaawa kong inabot ni Mama. Naiyak na rin siya. Wala akong pagpipilian, Yumi. Kapag biglang hindi ako pumayag na kumain kayo ng mga karning yon, makakatunog sila. Malalagay tayo sa alanganin. Baka hindi na tayo makaalis dito. Hindi ko alam kung lahat ba sa baryo na to kumakain ng tao, pero yung pulis, baka pwede natin sila pagkatiwalaan, Yumi. Sasama na tayo sa kanila. Aalis na tayo. Total, huling araw naman na ng pista at nakuha ko na yung bayad. Hindi na sila magtataka. Hahayaan na nila tayo. Pero paano po si Mang Lito? Aswang din siya, di ba? Tapos magsasama po dapat kayo. Huwag mo nang isipin yon. Naayos ko na yon. Paalis na ang mga pulis nang lumabas kami sa bahay ni na Kapitan. Bit-bit ang backpack, dali-daling hinablot ni Mama si Tonton mula kay Mang Lito. Wala nang nagawa si Mang Lito kundi hayaan kaming umalis matapos pumayag ng mga pulis na sumabay na kami sa kanila papuntang bayan. Nahabol pa namin ni na Mama ang huling trip ng bangka paalis ng Sulu pabalik sa amin. Sa takot ni Mama na baka masundan kami ni Mang Lito kasi alam daw nito kung saan kami nakatira, nilipat kami ni Mama sa Iloilo. Sa paglipat namin, akala namin ni Tonton tapos na ang problema namin sa aswang. Ang hindi namin alam, nagsisimula pa lang pala ang totoong dagok sa buhay namin, gawa ng aswang. Tonton, bilis na! Hapon na palubog ng araw! Hala, ate! Bakit? May napansin ka bang kakaiba? Tingin mo ba natunto na tayo ni Mang Lito? Ano? Hindi! Pinagmamadali kita kasi marami pa tayong gagawin. Mag-iigib pa tayo sa flowing, di ba? Kasi hindi na tayo nakaigib kaninang papasok at late na tayo. Ayaw nga pala. Pero ate, sure ka na yun lang ang dahilan? Wala talagang nakasunod sa atin na aswang? Hindi ako nagsalita. Nagpalinga-linga ako na mas lalo pang tumakot sa 7 taong gulang na kapatid ko. Kumari pa siya ng takbo sa kubong inuupahan namin ni na Mama. Nasa pinto pa lang ako, dinig ko na agad ang pagsusumbong ni Tonton kay Mama. Binagsak ko ang bag ko sa papag. Pinuntahan ko si na Mama para depensahan ang sarili ko pero natigilan ako
nang mapansin ko ang iba't ibang supot sa lababo. Ma, ano to? Iba't ibang karne. Pagsasama-samahin ko sa adobo. Ano yan? Karne ng manok, baka at saka baboy. Ilang buwan na rin kasi tayong hindi nagkakarne. Namimiss ko na. Binulatlat ko ang supot ng iba't ibang karne sa lababo. Nang makita ko yon, bigla na lang akong nasuka. Nang makita ni Mama na nasukahan ko ng pang-ulam na binili niya, galit na galit niya akong hinila palayo sa lababo. Diyos ko naman, Yumi! Napakabastos mo naman! Ano namang naisip mo't sinukahan mo ito? Sorry, Ma. Naalala ko lang kasi yung nangyari sa Sulu. Tsaka, Ma, di ba po may usapan tayo? Sabi mo, hindi na tayo kakain ng karne, isda tsaka gulay na lang. Hindi ka ba nakakaintindi na hinahanap nga ng dila kong karne na gusto ko nga? Isa ba, hindi naman to laman ng tao. Hayop to, manok, baka, baboy. Pero, Ma... Kung ayaw mo, Yumi, edi wag. Hindi naman kita pinipilit na kumain, hindi ba? Pumitas ka ng talbos sa labas. Sausaw mo sa bagoong, yun ang ulamin mo. Ikaw, Ton, ayaw mo rin? Mas uminit ang ulo ni Mama nang umiling si Tonton. Hinagis niya sa amin ang maliit na palangganang hindi namin nasalo. Dinampot ko yon. Nauna na si Tonton sa labas. Bago ako sumunod sa kanya, sinilip ko muna si Mama na nagdadabog habang nililinis ang karneng nasukahan ko. Ate? Si ate naman bingi-bingihan na naman. Oh, ano ba kasi yun? Kung tayo nga na hindi nakita yung karne ng tao, alam lang natin na nakakain tayo ng tao, hindi na ulit makakain ng karne. Ba't si Mama na nakita yun mismo kaya pa rin? Parang pa nga siyang maaning kung hindi siya mapagbigyan yung sarili niya. Tonton, baka marinig ka ni Mama, lalo pa siyang magalit sa atin. Tsaka wala namang masama kung mamiss ni Mama ang karne, paborito niya yun. Kumain at magluto siya kung gusto niya. Basta ako, hindi na ako kakain ng karne. Ako rin, corned beef na lang. Yun na yung bago kong paborito karne pa rin yun Nang baka, tas nasa lata. Gawa sa factory, kaya siguradong hindi sa tao. Nang nakarami na kami ng talbos, pumasok na kami sa kubo. Nakapagsaing na rin kasi si Mama kaya pinakuluan na lang namin ang mga talbos. Para mas masarap ang sausawan, ginisa ko sa sibuyas at kamatis ang bagoong. Mas nauna akong matapos kesa sa niluluto ni Mama. Habang hindi pa siya tapos, nagkusot muna ako ng uniforme namin ni Tonton. Nasa kalagitnaan na kami ni Tonton ng paggawa namin ng assignment nang tawagin kami ni Mama para sa hapunan. Si Mama yata ang pinakamasarap magluto sa buong mundo. The best ang adobo niya. Kahit na nakakaakit ang amoy nun, maski sabaw ay hindi pa rin namin tinikman. Inunahan kami ni Mama na magsandok ng kanin. Excited na excited siyang tikman ang adobong luto niya. Pero pagkagat niya sa karne, nag-iba ang mukha niya. Sumubo siya ulit, pero parang lalo siyang na-disappoint. Kinuha niya ang plato niya. Padabog niya yung iniwan sa lababo saka siya lumabas ng bahay. Ma, okay lang kayo? Saan po kayo pupunta? Gabi na. Ma! Ano nangyari doon? Tikman mo nga yung luto niya? Bakit ako? Ayoko na nga rin kumain ng karne. Ton, dali na. Ate, ayoko. Ikaw na lang. Ikaw naman yung nakaisip. Tsaka nakita mo naman, di ba? Nasa manok, baboy, tsaka baka talaga yung karning yan. Gawa ng iritasyon kasi ayaw akong sundin ni Tonton kahit mas nakatatanda ako sa kanya, inirapan ko siya bago ko tumusok ng karning manok. Kinagatan ko yun ng konti. Habang ninanamnam ko ang lasa nun, napatingin ako kay Tonton. Ano, masarap ba? O pangit lasa ng karne? Lasang luma ba? O may amoy kaya nainis si Mama? Okay naman. Okay. Pero ganun ang reaksyon niya. Para siyang nakakain ng nakakadiri. Nung maubos kong isang hiwa ng manok, naengganyo na rin si Tonton na tikman ang ulam. Oo nga, okay naman pala. Ba't nagkaganon si Mama? Ewan, hayaan mo na. Baka may ibang dahilan.
Baka mamaya may problema si mama sa pwesto. Tapusin mo na yan. Ikaw maghugas ha. Toka mo ngayon. Oo na. Di mo na kailangan paalala, alam ko. Buong gabi kong hinintay si Mama. Naalala ko na 5:00 na ng umaga pero wala pa rin kumakatok. Nang gisingin ako ni Tonton bandang 6:00 matapos akong makaidlip. Tinanong ko si Mama pero wala raw si Mama sa kwarto niya. Gamit yung perang binayad sa kanya ni na Kapitan noon, nagbukas si Mama ng maliit na isdaan sa talipapa. Kaya matapos ang magdamag niyang hindi pag-uwi, doon ko siya sa pwesto niya unang hinanap at naroon nga siya. Oh, Yumi, bakit hindi ka pabihis? Hindi ka ba papasok? Suspended ba ang klase? Bakit hindi ko alam? Oh, ayan na. May mga naka-uniforme ng pang-school ninyo? Mama, saan ka galing kagabi? Magdamag kaming naghintay pero hindi ka umuwi. Saan ka galing? Anong ginawa mo? Saan ka natulog? Tumigil si Mama sa pagsasalansa ng isda. Iritable siyang tumingin sa akin sabay tingin sa mga isda. Agad din niyang binalik ang atensyon niya sa banyera na para bang dapat gets ko nang ibig sabihin ng pagtingin-tingin niya ron. Nasa port ka magdamag? Oo, Yumi. Doon na ako tumambay. Nakipag-unahan ako sa ibang tindera para makuha kong pinakamagagandang galunggong. Hindi ba halata? Oh, tingnan mo yan. Kakikintab. Pwede ka nang manalamin. Teka, bakit? Ano bang pinupunto mo? Kung hindi sa port para mag-abang ng hangong pwede kong itinda, saan pa ba ako magpupunta? Ano pa bang pwede kong gawin? Hindi na ako sumagot kay Mama. Nasa pwesto na kasi kamit, wala pa siyang buena mano. Sakaling mahina ang benta niya ngayong araw, ayoko naman na sa akin niya masisi mamayang pag-uwi. Oh, eto Nay. Ano pong laman ng styron na to? Bago ko siya masagot, binuksan ko na yung takip. Yelo ang tumambad sa akin. Pero sa pagmamadali ni Mama, parang dapat may iba pa akong nakita ron. Isang bagay na hindi ko dapat makita. Ay, napaka talaga. Sobrang napaka-pakialamera. Sinabi ko bang buksan mo? Mamaya pasukin to ng langaw masira pa. Ano po ba yan? Isda rin? Tuna? Karne! Karne po? Yumi, ano ba? Puro ka tanong. Naaalibad para na ako sa'yo Doon ka na nga. Umuwi ka na. Umuwi ka na't maligo. May pasok, hindi ba? Pumasok ka. Hindi yung kung ano-anong inuusoso mo rito. Karne ng ano to, Ma? Nakipag-agawan ako ng takip ng styro kay Mama. Gawa ng pakikipagmatigasan niya sa akin, tumilapon yung styro. Natapon ng yelong laman nun, pati na rin ang karne na sa kulay, taba at litid. Alam ko't sigurado kung sa baka nga. Tingnan mo ng ginawa mo. Natapon. Paano ko pa mabibenta yan ngayon, ha? Sorry po, Ma. Hindi ko po sinasadya. Sorry. May pambabayad ko ba yung sorry mo sa mga karning to? Malilinis ba ng sorry mo yung bakang to, ha? Sorry, Ma. Akala ko po kasi... Akala mo ano, ha? Akala mo ano, Yumi? Akala mo, ginagawa ko na rin ang ginagawa ni na Kapitan at Lito? Na kaya wala ako buong gabi kasi may biniktima ako? Tapos kinatay ko? Tapos ano, binibenta ko sa pwesto ko? Ma, hindi po. Sinungaling! Umalis ka na nga rito. Lakas mo makasira ng araw Kung alam ko lang, nalalaki kang suwail. Iniwan na lang sana kita sa papa mo. Diyos ko, buisit! Sa galit ni Mama, sinipa niya pang nadaanan niyang wala ng lamang banyera. Habang umiiyak ako, namalayan ko na lang na tinutulungan na ako ni Tonton na puluti ng yelo at karneng baka. Hindi na kami nakapasok pa nung araw na yon. Pagkatapos kasi naming linisan yung baka, nagsidatingan na yung mga suki ni Mama. Hindi na bumalik si Mama kaya kami na ang nag-asikaso. Ikaw naman kasi ate. Ba't mo naman iisipin na ginawa ni Mama yung ginawa ni Namang Lito sa Sulu? Oo na nga. Kasalanan ko na. Nagpadalos-dalos na ako. Pero masisisi mo ba ako kung maghihinala ako kay Mama? Simula kagabi iba ng kilos niya Baka problemado lang si Mama. Diba nga sabi niya, nung nakaraang linggo tumutumal daw yung bentahan ng isda mula nung nagbukas yung kabilang pwesto. Palibhasa may sariling bangka sila Mas murang binibenta yung mga isda. Yung ibang customer ni Mama tuloy nasusulot. Oo nga pala. At saka pala,
Alam ko na kung ano yung di nagustuhan ni Mama sa adobo kagabi. Tinikman ko kasi ulit kanina, nagutom ako eh. Ano? Yung baka, pangit ng lasa, maanghit, lasang luma, parang ganun. Natikman mo ba yun kagabi? Hindi, yung manok lang. Yun na nga, baka kaya kumuha si Mama ng panindang baka para pag gusto niyang kumain ng laman, di na siya kakain ng lasang ewan. Sinantabi ko ang kung anong kutob ko sa mga kakaibang kinikilos ni Mama. Gaya ni Tonton, pinili kong maniwala kay Mama. Noong araw na yon, yung panindang baka ni Mama ang unang naubos. Dahil maganda ang unang benta, kumuha ulit si Mama ng panibagong pambenta sa supplier niyang hindi ko kilala. Pumasok na kami kinabukasan, kaya yung balita na lang na sold out yung baka at patok yun ang nakarating sa amin. Nang tumagal at tuloy-tuloy na maganda ang pasok ng pera gawa ng binibentang karne ni Mama, hindi na siya nagbenta pa ng isda. Karne ng baka na lang talaga ang naging laman ng pwesto niya. Mabilis kumalat sa lugar namin na bukod sa mura, maganda raw ang quality ng baka ni Mama. Kaya minsan, tanghali pa lang, wala na siyang paninda. Sa loob lang ng ilang buwan, mas gumanda ang buhay namin. Biglang hindi na namin problema ang pera. Kahit hindi namin kailangan at hindi kami nanghihingi, may naibibigay si Mama sa amin. Ate, binigyan ka pa ulit ni Mama ng baon? Oo, pero hindi ko muna kinuha. May tira pa yung baon ko nung nakaraang linggo eh. Wala rin naman akong pagkakagastusan. Ikaw, binigyan ka? Oo. Tinanggap mo? Bakit naman hindi? Siya nag-alok eh. Tsaka dahil binigyan niya ako ulit, mabibili ko na yung laro ang gusto ko. Mamamatay na naman sa inggit yung mga kaklase ko. Tonton, ikaw, kailan pa naging ganyan na ugali mo? Bakit ate? Wala namang masama, diba? Malinis naman yung pinanggagalingan ng pera ni Mama. Wala tayong tinatapakan tao. Iniinggit meron, pero tinatapakan? Wala naman. Tsaka, nung tayong walang-wala, tayo yung iniinggit eh. Ganti-ganti lang yan. Tonton, tingnan mo to. Ilang buwan ka palang nakakalasap ng yaman at ginhawa, nag-iiba ng ugali mo. Tinawanan niya lang ako. Nauna na siyang bumaba ng tricycle at tumakbo papasok ng school. Habang binabayaran ko yung taga-pedal, nilapitan siya ng guard ng school. Nabalitaan mo na ba? May nawala na naman daw sa kabilang barangay ah. Magdadalawang buwan na raw na linggo-linggo may mga nawawala eh. Noong una, puro mangingisda ang nawawala. Katagalan, mga bata nang inaabot ng gabi. Iba na talagang panahon ngayon, delikado na. Sobrang delikado na. May balita raw ba kung sinong pinagsususpetsahan? Sinong dumudukot? Ang sabi, baka yung mga sindikato raw sa Maynila na nangingidnap para ibenta ng mahalang organ ng mga biktima nila, umabot na raw dito. Yun ang binabantayan ng mga pulis. Kaya nga kaliwat kanan ng checkpoint eh. Di mo ba napansin? Napansin ko nga. Yun palang dahilan. Oo, kaya nga panay-panay ang bili ng principal na tutukan ko raw yung mga estudyante namin. Mahirap naman kung dito sa atin sunod na may mga biktima. Excuse me po. Oh, iya. Nandito ka pala. Hindi ba't magsisimula ng flag ceremony? Pumasok ka na, mahuhuli ka na. May tatanong lang po ako. Ano? Bilisan mo lang at kailangan mo na rin tumakbo sa loob. Ano nga yun? Kailan po nagsimula yung may mga nawawalang tao? Sa tansya ko, magdadalawang buwan na ga. Bakit? May kilala ka ba na taga sa atin na mas naunang nawala? Sigurado po ba kayo? Ay oo, nadyaryo pa nga yan. Di mo ba nabalitaan? O di kaya sa radyo, sa TV? May TV ba kayo? Bigla akong tumakbo paalis ng school. Sinubukan pa akong habulin ng guard pero sa kalagitnaan tumigil na rin siya. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa marating ko ang bahay namin na 2 linggo pa lang naming tinitirhan. Para sa panindang karne ni Mama, kaya raw siya bumili ng freezer na katulad nung kinakapitan sa Sulu. Bagaman takot ako na may ganoon kami sa bahay noong una,
Napatunayan ko naman na hindi karne ng tao ang binibenta ni Mama kaya hinayaan ko na. Hindi ko na kinwestiyon. Pero ngayong may ganito na palang nangyayari na hindi ko agad natunugan, napuno na naman ako ng pagdududa. Hindi tulad nung kinakapitan na ang freezer ay nakakadena at padlock. Yung sa amin, pwedeng-pwede naming buksan kahit na anong oras naming gustuhin. Pigil hininga ko yung binuksan. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang makita kong tipikal na karning baka lang ang laman nun. Sinarado ko na yung freezer. Plano kong wag nang pumasok at magtatago na lang sa kwarto ko nang bigla na naman akong mapatingin sa freezer. Muli ko yung binuksan pero sa pagkakataong yon, imbis na silipin lang, hinalughog ko ang laman nun. Binundol ng takot ang dibdib ko nang makita kong isang braso sa pinakailalim ng freezer. Nang mag-sink in sa akin na tama nga ako, na may nililihim nga si Mama, dumiretso ako ng lababo para sumuka. Napuno ako ng mga tanong, kaninong braso yun? Braso ba yun ng pinakabagong taong nawawala? Si Mama nga kaya ang nasa likod ng mga nawawalang tao? May kasabwat ba siya? Sino? Posible kayang nandito si Namang Lito? Na nahanap niya kami? Na nagawa ito ni Mama kasi wala na naman siyang mapagpipilian? Na napilitan lang siya para protektahan kami? Yung mga karning binibenta niya sa meat shop, nagkamali ba kami ni Tonton? Hindi ba yun sa baka? Sa tao ba yun? Wala ang mga bata, nasa school. Hindi sila umuwi sa tanghali kasi pinagbabaong ko na lang sila ng pananghalian. Solo natin ang bahay. Nagkagulatan kami ni Mama pagpasok niya. Mas lalo pang nagtatalon sa takot ang puso ko nang makita ko si Mang Lito. Yumi, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa school ka? Nang makita ni Mama na bukas ang freezer sa likod ko, nilapitan niya ako agad. Tiningnan niya kung nakita ko ba ang tinatago niya. Yumi? Hanap niya tayo, Ma. Yumi? Hanap niya na po tayo. Kailan pa? Yung tao sa freezer, para po ba sa kanya yan? Kayo pang kumukuha sa mga nawawalang tao? Kumakatay sa kanila? Para ibigay sa kanya? Ginagawa niyo po ba to para protektahan kami ni Tonton, Ma? Yumi? Mama, kayo ba? Ikaw? May kinalaman ka na po sa mga pagpatay? Pikit matang tumango sa akin si Mama. Bukan na sa meat shop mo, Ma. Baka po ba talaga? O tao? Hindi na siya nakasagot. Lumuhod si Mama sa harapan ko. Inabot niya ang kamay ko pero pilit ko yung binawi sa kanya. Natatakot ako kay Mama. Kahit kailan hindi ko inimagine na darating ang araw na mangyayari ito, na matatakot ako sa sarili kong ina. Halo-halo. May totoong baka pero meron ding tao. Pero Yumi, makinig ka muna. Anak, makinig ka muna sa akin. Naging katulad na ako ng Tito Lito mo. Dahan-dahan ang naging epekto. Matagal bago lumabas pero kagaya na nila ako. Nayanggaw ako eh. Naging aswang. Yumi, anak, nilabanan ko, pinilit ko, pangako. Pero nangyari na lang. Nung gabing hindi ako nakauwi, yun yung unang beses na nakakain ulit ako ng tao. Aksidente lang naman. Yung unang biktima ko, masama siya. Meron siyang bibiktimahin, pagsasamantalahan. Niligtas ko yun. May niligtas ako pero napatay ko yung mangingisda. Ayoko makulong, Yumi. Ayoko rin na malaman ng ibang tao na halimaw ako kasi madadamay kayo. Kaya tinawagan ko Tito Lito mo. Nasa malapit lang pala siya kasi binabantayan niya tayo. Alam niyang mangyayari to eh. Siya yung luminis ng nagawa ko. Siya yung dahilan kung bakit biglang nagtitinda na ako ng karne. Siyang humanap ng lusot ko. Pero Yumi, huwag ka matakot. Wala namang mananakit sa inyo ni Tonton eh. Walang kakalaw, walang kakain. Kailangan niyo lang protektahan ang lihim natin, anak. Lihim mo lang, Ma. Sa'yo, dilim mo lang po. Hindi kami kasama ni Tonton. Ayaw namin. Ma, maawa ka naman sa amin. Yumi, makinig ka.
Yung masasamang tao nga lang ang binibiktima namin ng Tito Lito mo. Huwag ka nang magsinungaling, Ma! Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, narinig ko eh! Alam ko na! Hindi na lang matatanda o masasama ang mga nawawala. Ang mga nabibiktima, may mga bata na rin. Sasabihin niyo ba sa akin na masasama rin yung mga batang yun? May mga bata? Anong mga bata? Lito, ano sinasabi ni Yumi? Paano may batang biktima? Eh di ba may usapan tayo, matatanda lang, masasamang tao lang? Bakit may bata? Ano yung mga bata? Malay ko sa sinasabi niyang anak mo. Hindi ako yon. Hindi natin gawa yon. Ibang grupo yon. Mga sindikato yon. Galit na susugurin dapat ni Mama si Mang Lito, pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tonton. Bago pa masabi ni Tonton ang sasabihin niya kay Mama, nadagit na siya ni Mang Lito. Sa isang iglap, humaba ang kuko ni Mang Lito. Tinusok niya yon sa leeg ni Tonton. Handang-handa siya na laslasin ang leeg ng kapatid ko kaya natigil si Mama. Lito, ang anak ko, nangako ka na kahit kailan hindi sila masasaktan, na hindi mo sila gagalawin. Pero kung sila ang magiging dahilan para mapatay tayo at mabuo ang sikreto natin, ibang usapan na, Rowena. Wala sa usapan na pababayaan ko pa rin sila kahit ipapahamak na nila tayo. Hindi po! Hindi ko po kayo ipapahamak! Wala po akong pagsasabihan. Pati yung pagtitinda nyo ng karne ng tao sa meat shop, isisikreto ko rin. Isisikreto namin ni Tonton. Huwag nyo lang po sasaktan ng kapatid ko. Lito, narinig mo si Yumi. Bitiwan mo na si Tonton! Bitiwan mo na sabi! Sa isang iglap, nasa harap na ni Mang Lito si Mama. Kinuha niya si Tonton mula kay Mang Lito sabay utos sa amin na umakyat sa kwarto. Nilako agad ang pinto ng kwarto. Tinulak ko ang study table bilang dagdag na harang. Nung sa tingin ko na hindi na kami basta-bastang maaakyat ni Mang Lito para saktan, saka ko hinarap si Tonton. Ate, ano yun? Bakit nandito siya sa bahay? Nahanap niya tayo? Ate, hindi ko naiintindihan. Si Mama. Katulad niya na si Mama. Matagal-tagal na rin yata at sa totoo lang, hindi ko alam kung paano natago sa atin ni Mama pero magkakatulad na sila. Anong magkakatulad? Aswang na si Mama. Aswang na si Mama, Ton. Kumakain na siya ng tao. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan natin tumakas dito bago magdilim. Kailangan natin humingi ng tulong. Pero, paano natin yung gagawin, ate? May harang yung mga bintana natin. Tapos nasa baba sila. Hindi tayo basta-basta makakalabas. Magpapakabait tayo. Ha? Paano yun? Gagawin natin lahat ng gusto nila. Pag pinakain nila tayo ng karne ng tao, kumain tayo. Basta kailangan nating makuha ang tiwala nila. Pag may tiwala na sila sa atin, tsaka tayo tatakas. Naintindihan mo ba? Pinagtulungan naming alisin ang hinarang ko sa pinto. Ilang oras din kaming nakatulala lang doon. Naghihintay kami kung kailan sila papasok. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Mama, agad na sumiksik sa akin si Tonton. Ako lang to. Hindi nyo kailangang matakot sa akin. Hindi ko naman kayo sasaktan eh. Mga anak ko kayo. Hindi ko yun magagawa. Kahit anong paliwanag ni Mama, hindi na mawala-wala ang takot namin sa kanya. Sinuko na lang din ni Mama ang panunuyo niya sa amin. Tinawag niya kami para saluhan na sila sa hapunan. Bago bumaba, mahigpit ang bilin ni Mama na gawin na lang daw namin lahat ng iutos ni Mang Lito. Nagtanong si Tonton kung pakakainin ba kami ni Mang Lito ng karne ng tao pero hindi sumagot si Mama. Pagkakita ko sa adobong nilalantakan ni Mang Lito, nag-iba na agad ang timpla ng tiyan ko. Gusto kong tumakbo papasok ng kwarto pero hinawakan ni Mama ang kamay ko. Maupo ka. Kakain tayo. Gusto niyo ba? Pagsasundukan ko kayo. Dito, nag-usap na tayo. Hindi natin pipilitin ang mga bata. Atin ang adobo, gulay ang sa kanila. Sige na, kumain na kayo. Binusisi ko ng mabuti ang ulam. Nang wala akong makitang kahit na anong karne, saka ko sinandukan si Tonton. Konti lang ang nilagay namin sa plato pero hindi pa rin namin yon naubos. Kinukuha yata talaga ni Mama ang tiwala namin kasi hindi niya kami pinagalitan. Hinayaan niya lang kami na gawin ang gusto namin. Pagkatapos ng hapunan, pinabalik na kami ni Mama sa kwarto
Gawa ng may kasama kaming aswang, kahit na mama pa namin ang isa sa aswang, hindi kami nakatulog ni Tonton. Nang bumukas ang pinto ng kwarto namin, dali-dali kaming bumangon. Kakalayo namin kay mama, nahulog pa kami sa kama. Kahit anong iwas namin kay mama, pilit niya kaming nilapitan. May inabot siya sa aming bag. Tulog ang tito-lito ninyo. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatalabang binigay kong pampatulog pero kailangan nyo nang umalis. Umalis na kayo. Magpunta kayo sa malayo, yung malayong-malayo dito. Kahit na anong mangyari, huwag kayong babalik dito. Huwag nyo na akong babalikan. Mama! Ikaw ang ate. Ikaw nang bahala kay Tonton, ha? Alagaan mo siya. Alagaan mo rin ang sarili mo. Sige na, umalis na kayo. Unti-unti nang pumasok ang puting usok sa kwarto namin ni Tonton. Mas lalong nagmadali si mama na ilabas kami. Paglabas ng pinto, imbis na sumunod na rin siya kasi nasusunog yung bahay, sinara niya yung pinto. Nag-iiyak si Tonton. Gusto niyang bumalik sa bahay. Gusto niyang iligtas si mama. Pero pilit ko siyang pinigilan. Kahit nakakalmot na niya ako, hindi ko talaga siya binitiwan. Bago pa dumating ang bumbero, umalis na kami ni Tonton. Gamit ang pera na bigay sa amin ni mama, naglaho kaming parang bula. Wala akong idea kung saan ba kami pupunta hanggang sa mapadpad kami sa terminal ng bus. Nagdesisyon ako na sa Manila na kami pupunta. Doon kami magsisimulang muli. Pero dahil pareho kaming minor de edad, kinailangan pa naming umupa ng taong pwedeng magpanggap na kasama nila kami hanggang sa makarating kami ng Manila. 500 piso ang binayad namin sa magnobyo't nobyang pinakiusapan namin. Sa pera natin ngayon, nasa 2,000 siguro yon kasi 1995 pa po nangyari ang lahat ng ito, Miss Ann. Pagdating namin ni Tonton sa Manila, para kaming napasubo sa kakaibang gubat. Wala kaming kakilala at parating kailangan naming tumakbo kasi kung hindi, mahuhuli kami't dadalhin ng DSWD. Nang maubos ang perang binigay sa amin ni Mama bago siya nagkulong sa bahay na sinunog niya, mas lalong parang napariwara ang buhay namin ni Tonton. Napilitan akong kumapit sa patalim, may mapakain lang sa kanya. Natuto kaming magnakaw, pero inabot kami ng malas. Nahuli kami ng pulis. Hindi naman kami nakulong kasi pareho kaming menor de edad. Yun nga lang, nahiwalay po kami sa isa't isa. Ang sabi ng bantay ko kung gusto ko raw na makasama ulit ang kapatid ko, kailangan kong magpakatino. Kaya yun po ang ginawa ko. Nag-aral po ako ng mabuti, Miss Ann. Nung naampon po ako, mas lalo po akong nagpakabait. Pinagbigyan din po ako nung umampon sa akin na hanapin ang kapatid ko. At kahit nalaman ng umampon sa akin kung saan siya dinala, hindi ko na rin siya nakita. Nang ibang bansa na raw po kasi yung umampon sa kanya at sinama po nila si Tonton. Miss Ann, 30 years ago po nung mangyari ito. 39 years old na po ako. Next month, birthday ko na po. 40 na ako. Ang tanging wish ko lang, sana makasama ko na si Tonton. At para kay Tonton, kung sakaling marinig mo ito, gusto kong malaman mo na hanggang ngayon, hinahanap pa rin kita at hinihintay, kapatid ko. Sana sa mga susunod na araw, pagtagpuin na tayong muli. Nagmamahal, Yumi. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.